Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sikat na TV host Willie Revillame nagsalita na at walang pagdadalawang isip na ipinagtanggol ang Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila harap-harap ang ipinagtanggol ng sikat na TV host na si Willie Revillame, ang Vice Presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte, matapos siraan at tila lait-laitin ng mga anti-Duterte at mga kritiko nito. Kahit na nanuntok at may tato, ay hindi ibig sabihin na masama itong tao, tulad ng sinabi ni First Lady Liza Marcos sa isang panayam. Ayon pa kay Willie Revillame, may mabuting puso at napakabait, palaging smiling face at napakalambing na magsalita at mahal ng Vice Presidente ang taong bayan, lalong-lalo na ang mga kabataan, matapos sumasangkot sa skandalong tila may kinalaman ang First Lady na si Liza Araneta Marcos. And sinabi niya, sobrang nalulungkot ako sa nangyayari. Alam mo, sabi niya, Willie, hindi lang naman DepEd ang aking inaasikaso. Bilang pangalawang Pangulo, lahat ng ating mga kababayan, anumang aspeto, basta nakakailangan ng tulong, pag-unawa. Sa lahat ng ito, nandito naman ako, sabi niya. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ayan na, nagsalita na rin si Kuya Will. Tagos sa puso ang banat niya kay Taberna at Smag. Hindi man pinangalanan, ngunit sa pool silang dalawa. Grabe ka Taberna, mahiya ka naman. Kung mahiya ka pa, halatang scripted masyado ang ginawa mong pag-interview kay Smag. Ang dami pang unahing problema na dapat resolbahin sa Pinas. Tapos nandyan pa kayo pa-epal. Wala naman yang maitutulong yan sa mga Pilipino. Yang ginagawa nyo, grabe na tong gobyerno na to. Mas lalo pang lumobo ang mga bilihin. Napakamahal na. Mas lalo pang lumubog sa kahirapan ng mga Pilipino. Natapos na lang ang 2 years ng Pangulo. Kahit ni isa ay wala pa rin napatunayan. Nasaan na kaya yung 20 kilos na bigas na ipinangako niya? Grabe na talaga ang gobyerno na to. Mahiya naman kayo sa taong bayan, lalo ka na Taberna. Itong si Liza Araneta dapat tutulong papaano masolve ang malaking problema sa Pilipinas. Ang mga bilihin na sobrang mahal, sobrang liit ng pasahod ng mga manggagawa at marami pang iba. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? Paano aangat ang Pilipinas kung ganyan ang asawa ng presidente? Sobrang sensitive na wala naman sa lugar. Parang walang pinag-aralan. Grabe na talaga ang ginawa nila kay VP Sara Duterte. Pagkatapos gamitin ng panahon pa ng eleksyon ay tinalikuran na lang bigla. Itong si Katuning at Smag halatang magkasabwat talaga at pinaplanuhan na talaga nila si VP Sara para lang bumaba sa pwesto. Tandaan nyo, nasa huli ang karma. Taong bayan na nagluklok sa Vice Presidente, hindi kayo. Irespeto nyo man lang si VP Sara. Masyado na kayong halata. Kaya tama si Kuya Will, lahat ng sinabi niya kay VP Sara ay totoo, tagos sa puso lahat. Tahimik lang kaming mga Pilipino sa mga ginawa ninyong lahat yan ay tatandaan namin. Hindi naman kayo mananalo pa sa susunod na eleksyon. Sumobra na kayo.
mga ganid kayo sa kapangyarihan. Sinabi ko kay Katuning na huwag siyang maging bias. Ayan na nga, pumutok na. Bistadong-bistado siya na nakaside talaga siya kay Lisa. At yung sinabihan niya si VP Sara na magsalita tungkol sa West Philippine Sea, booking na siya doon. Sayang siya at nagpagamit sa taong mapera, pati profesyon apektado. Ganyan ba ang turo ng INC kay Taberna ang manira ng ibang tao? Hindi ko man siya kilalang lubusan at hindi ko naman siya ginajudge. Ang akin lang sana, maging maganda siyang modelo sa kapwa niya INC dahil mukhang kinakain na siya ng maduming mundo ng politika. Baka matanggal siya ng kanyang mga kapatid. Taberna, idol ka namin dahil sa iyong katalinuhan at katapangan sa mundo ng pagbabalita. Pero bakit tila nagpapagamit ka sa mga politikong tila pansariling interes lamang ang hinahangad? Huwag pumasok sa gulo ng politika. Baka matanggal ka pa sa iglesia dahil parang pinapaikot ka na ng mga taong may kapangyarihan. Hindi mo na namamalayan, sinisira ka na nila ng lubusan. And call. So, siguro naman ikay taga ibang planeta kung hindi mo pa nakikita ang TikTok ni First Lady Lisa Araneta Marcos na nagsasabi, bad shot sa akin yung VP Sara na yan. Mantakin mo, pupunta ng rally, tatawagin yung presidente mo na bangag, tapos tatawa-tawa. So yan po ang deklarasyon ni Lisa Marcos kanina, no? Doon sa kanyang teaser interview kay Anthony Taberna. So ano ba ito? Ito ba talaga ay declaration of war? Well, syempre po, declaration of war na yan. Bad shot siya sa akin. Okay? Ang sabi pa niya, ever since I was always kind to her, and sabi nga niya, the president is always protective of her. At bad shot sa akin yang si VP Sara. Well, ngayon nga lang ba talaga nagkaroon ng deklarasyon ng gera? Well, ako po'y kasama nung kampanya. Kaya nga po, alam ko na kampanya pa lang, bad blood na po si Lisa Araneta Marcos kay VP Sara. Sa katunayan, kumpirmado po itong kwentong ito, ha? Eleksyon pa lang, kampanya pa lang, itong si Lisa Araneta Marcos, mahilig uminom, kapag nalalasing, nagte-text, kung ano-anong tinetext, pero minsan nagkakamali siya ng pinagtetextan. At meron siyang itinext na isang video na kumakanta si Inday Sara Duterte, pinadala niya. Akala niya pinadala niya sa isang amiga niya, pero ang totoo, napadala niya kay VP Sara. Ang sabi ni Lisa Araneta Marcos, kita mo to kung ano-anong ginagawa. Yun po isang video na kumakanta si VP Sara. Hindi ko alam kung alam ni Madam First Lady na napadala niya yan kay VP Sara mismo. Pero kumpirmado po yung kwentong yan. Na-receive po yan ni VP Sara. Now, ito naman, hindi na ito kumpirmado. Kaya naman pala, may mga kasunduan, gaya ng mga appointments na dapat gagawin ni VP Sara. Hindi po ito kumpirmado, ha? Pero narinig ko lang na hindi na pinatuloy ni VP Sara. Kasi nga, nakita niya na bad blood pala sa kanya yung First Lady. So, linawin ko lang po, hindi lang po ngayon nagdeklara ng gera si Lisa Araneta Marcos, panahon pa po ng eleksyon, ginigera na niya si VP Sara. Kung tatanungin niyo ako, dahil ako naman po again, kasama nung kampanya, meron pong elemento yan ng selos. Unang-una, tanggapin po natin, saksakan naman ang ganda ni VP Sara kumpara kay First Lady, no? Tapos ang problema dito kay PBBM, touchy-touchy, mahilig mag-touch-touch. Ako kahit gano'n kong kalapit kay VP Sara, gwardyado. In fact, handshake lang, no? Kung mayroong mga besong pagkakataon, she will have to offer the beso, pero talagang strict ako talaga dyan. Kasi stricto yan, no? Si VP Sara. Pero napansin ko ng eleksyon, touchy-touchy itong si PBBM. Siguro ganun lang talaga siya, walang mali siya. I can give him that. Pero syempre, sa mata ng isang asawa, ayaw niya yan na touchy-touchy siya sa ibang babae. At tingin ko, nakikita ko sa mga mata niya, no eleksyon pa lang, na talagang mainit talaga ang mata niya kay VP Sara. Tingin ko, yung selos, may kinalaman na rin yan. So, malinaw na nagkaroon ng deklarasyon ng gera kanina, pero matagal na ang bad blood sa panig ni FL at saka ni Inday Sara Duterte. In fact, kung magbabalik tanaw tayo, mas maaga pa sa eleksyon, meron na siyang bad blood. Ang duda ko, ito ang duda ko, talagang may bad blood talaga si FL kay Inday Sara. Kasi nga, ang totoong kwento naman po niyan, kaya naman tumakbo ng Vice Presidente si Inday Sara dahil kinonvince siya ni Amy Marcos. At mukhang totoo yung naririnig nating kwento na bad blood talaga
si Lisa Araneta Marcos at si Senator Amy Marcos. Well, kapag yung tinanong ko naman si Senator Amy Marcos kung totoo to, sabi niya hindi. Ewan ko, baka siya ayaw niya sa akin. Pero ako pa nagsabi sa kapatid ko, pakasalan na niya yan. Sabi ko, ba't mo sinabing pakasalan na yan? Kasi naman gagala-gala siya. Tapos cargo ko pa siya kapag di siya nag-asawa. No? So ang sagot ni Senator Amy Marcos, ay nako, hindi totoo na siya may bad blood kay Lisa Araneta Marcos kasi siya pa nga nag-suggest kay PBBM na pakasalan na si Lisa Araneta Marcos. Pero syempre, hindi natin alam kung bad blood si Lisa Araneta Marcos kay Amy. Pero ang teorya ko, bad blood. Kaya nga, nung nakita niya na very close itong si Senator Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte to the point na siya pa nga yung nag-succeed na ipagsama yung dalawa sa unity, talagang markado na from the very beginning si VP Sara. Pero napansin nyo ba, nagpa-interview siya para sabihin bad shot siya kay VP Sara. Ang tanong, ano naman ngayon? Sino ka ba? Di ba? Ikaw ay asawa ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Bakit kinakailangang suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na mas mataas pa nga ang mandato na binigay ng taong bayan sa kanya kung ikukumpara sa presidente? Bad shot siya kay VP Sara. Ano ngayon? Hindi ba totoo na si VP Sara pa ang nagbigay para siya ay maging, parang kanyang esposo ay maging presidente? Lahat ng survey ng mga panahon na yun nagpapakita na kung tumakbo si VP Sara as presidente, runaway winner siya. Tapos, ang strategiya pa ni Amy Marcos, mas solid ang norte, mas solid ang south. Nag-work. Kasi nga, basta solid ang norte, solid ang south, panalo. At syempre, pag sinabi nating south, hindi lang naman Mindanao yan. Kasama yan yung Cebuano-speaking areas. So, ang hindi lang malakas ang Duterte, syempre yung mga Ilonggo-speaking areas. Pero lahat yan, kasama na ang Waray area, yung Ilonggo area lang na ang talagang teritoryo ni Lenny ay teritoryo ng mga Duterte. So ang binigay ng Marcos, ang binigay ng Duterte sa Marcos ay lahat yung Cebuano-speaking Visayas areas at Mindanao. Ang binigay ng Marcos, solid north. Ang talagang pinaglabanan, Central Luzon, Metro Manila, and Southern Tagalog dahil ang Bicol region naman talagang kay Lenny. So talagang ang nagdeklara ng winner dyan ay yung Central Luzon, Metro Manila, and Southern Tagalog na nakuha naman ng Marcos Duterte. At tingin ko naman, traditionally, ang Southern Tagalog at saka Metro Manila, hindi talaga boboto sa Marcos yan. Nadala talaga yan ng Duterte. Dahil ang Duterte, kahit ano pang sabihin nila na ang Manila ay hotbed ng oposisyon, talaga naman landslide si Duterte dyan, pati pa noong 2016. So nadala siya ng Duterte sa Metro Manila, nadala siya ng Duterte sa Southern Tagalog region dahil ang Batangas, no, ang Laguna, traditional naman po yan, bumoboto sa oposisyon. Pero bumoto sila kay Duterte. At nadala ni VP Sara si PBBM. So ang tanong, bakit ngayon ikaw pang magsasabi na bad shot siya? Si VP Sara, hindi ba na dahil meron ka dapat tanawin na utang na loob na hindi dapat sa'yo nanggagaling ang mga maanghang na salita laban kay VP Sara? Ang sabi ni FL, abay tatawagin yung presidente mo ng bangag, tatawa-tawa pa. Bakit? Makukontrol ba ng isang anak ang kanyang ama kung anong gustong sabihin? Ang posisyon ba ng ama ay posisyon ng anak? Let me remind FL, ayaw ni Presidente Digong kay PBBM dahil siya ay weak leader at dati pa po sinasabi ni Presidente talagang drugista ang PBBM. Kaya nga galit na galit si Presidente Digong kay Inday Sara at sa akin dahil ako lang naman yung nag-iisang sumunod kay Inday Sara nung kami po ay sumari sa unit team. So ganyan po naging sitwasyon. Bakit siya magagalit? Di ba nga sinuway na nga nung VP natin ang kanyang sariling ama? Ay nako. At tingin ko naman alam niya yung kwentong yan. No? At hindi niya po pwedeng sabihin na hindi niya alam yun. So hindi dapat siya naghinanakit na masakit ang sinabi ni Presidente Digong dahil dati na nagpahayag ng saloobin ang Presidente Digong na ayaw niya kay PBBM at sinuway ni VP Sara para nga sa unit team ang wishes ng kanyang ama na wag makipag-partner kay PBBM at dapat siya ang tumakbo na presidente. So ang tanong, ano ngayon, First Lady? Sino ka ba? Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Hindi naman ikaw ang presidente. At ang pinapahagwatig mo ba sa iyong deklarasyon ngayon, at miski hindi ikaw ang halal ng bahayan,
ikaw ngayon ang nagpapatakbo ng gobyerno. Kasi yan naman talaga ang duda ng marami. Ikaw na walang mandato ang nag-a-appoint ng mga tao sa gobyerno. Ikaw, kahit walang mandato, ang nagdidikta ng mga pulisiya. Kasama na yan yung desisyon na tanggalan ng pondo si VP Sara dahil, aminin o hindi, dati mo pa siya kinabubusitan. Sa totoo lang, huwag na tayo makipag-plastic-plastikan pa. Dati mo na siyang kinabubusitan. Hindi ko alam kung ikay nagseselos, pero marami ng insidente na nagpakita talaga na dati ka ng bad shot kay VP Sara at kahit anong gawin pa ni VP Sara ngayon, mananatili kang bad shot. Walang masasabi ko lang, wag po sanang ganyan. Dahil in the same way na you want your husband respected as the highest official of the land, may karapatan din na marespeto ang pangalawang pinakamataas na opisyales sa ating bayan. Ang paratang lang naman sa inyong asawa ay siya ay bangag. Pero pwede naman po yan pasinungalingan. Magpa-drug test anytime nang malinaw ang pangalan ng inyong asawa. Kasi nga, nung panahon ng kampanya, nagpa-drug test nga, ay ba ang bilis, 2 minutes, labas ang resulta. Samantala, pag nagpa-drug test sa ibang tao, napakatagal. So para nga po mapasinungalingan na yan, at para talagang matigil na yung sama ng loob nyo kapag tinawag na bangag ang inyong asawa, pag-drug testin nyo na po ang inyong asawa. At samahan nyo na rin. Kasi may mga ugong-ugong na hindi lang po nag-iisa sa pamilya ninyo ang bangag. Okay? Maraming salamat po mga televiewers sa inyong pakikinig. Siyempre po maanghang ang mga salitang nabanggit ko ngayon, pero maanghang din naman po ang mga salitang nanggaling kay First Lady kanina. Ano pong inyong mga opinion at kuro-kuro? Tingnan po natin ang mga reaksyon ng ating viewers. Ang buhay ng Spokes Hour. Dabawenya, wala kasing gamot sa insecurity. Di ako basta-basta nangungutya ng face ng tao, pero kapag ang sama ng ugali ng tao tapos di maganda sa paningin, pangit nga siya. Ay naku, kayo talaga mga kababaihan kayo. Grabe kayo magsalita. Ang sakit yun naman magsalita. Okay, si Dabawenya. Si Chris Parr, Attorney Spokes, tanong ko lang, may mandato ba yung First Lady sa gobyerno? Tila kapag First Lady at First Gentleman ay mga untouchable. Yun nga po May opisina po talaga sila at meron talaga silang budget sa national budget. Pero wala po silang mandato na galing sa taong bayan. Ang kanilang esposo po ang merong mandato. Ako, hindi masama na tumulong ang First Lady o First Husband. Lalo na, abogado naman si First Lady at hindi nga natapos ng college ang kanyang asawa, si PBBM. Pero sana, wag naman to the point na alam ng lahat na siya na nagpapatakbo ng gobyerno. Kasi kawalan din ng respeto yun dun sa mandato ng taong bayan, ang asawang binoto, ang asawang dapat mamuno. Ray Dobles, time to separate ways na para lumakas tayong mga DDS. Okay, ako naman, ang tingin ko, trabaho dapat si Inday Sara kasi ang tagal pa ng eleksyon Nagagalit tayo noong pilit siyang tinatanggalan ng budget at sinisira bilang isang kandidato for 2028 dahil ang layo pa ng eleksyon. Well, ngayon po, let's walk the talk. Hayaan natin magtrabaho muna sa Inday Sara bilang kalihim ng Department of Education. Carmelita Gatchalian, good evening, Atty. Harry. Unbecoming of a First Lady to say harsh words to our VP. She's envious and jealous, but she can hardly remove the beautiful, formidable, responsible, hardworking, intelligent VP out of her caprices. Nako, First Lady, 2 taon na pong most trusted at most approved ang performance ni VP Sara as Secretary of Department of Education. Napakahirap pong siraan ng ganyan. At siya rin po ang highest ang approval at trust rating sa buong gobyerno. Napakahirap pong sirain yan. Vanji, she should be reminded that PBBM won because of VP Sara. Ginamit nila si VP. Kaya nga po no? Ano ang ibang tawag sa mangga? Manggagamit. Okay. Havoc Buster, ano na mga loyalista? Panig na rin kayo sa si Lenlen ngayon, nalaman ng BFF ni Lisa Tanas. Nagulat ako doon. Not even Lenny did that. Excuse me po Not that I was spokesperson to Digong. Pero si Lenny po, inapoint sa gabinete, winakwakan ng husto si Digong sa United Nations pa. Madam Lisa, meron ka bang mako-quote na galing sa bibig ni VP Sara na masama tungkol sa presidente? Huwag mo naman iko-compare yan kay Lenny. Alam ko po pero ito po katotohanan. Ito talagang executive secretary ni Pinoy na si Jojo Ochoa matagal na law partner at very close friend ni Liza Araneta Marcos, no? So, hindi ako nagtataka na talagang malapit din siya sa mga dilawan. Kaya nga yung mga dilawan, gaya ni Raf Recto, ni Acuzar, nariyan sa ating mga piling. At hindi rin ako magtataka kung talagang
fino-float na dapat si Lenny maging Secretary of Education, nasusuportahan din niya ni Lisa kasi alam naman natin siya talaga nagpapa-appoint sa gobyerno at parang ang manikin ng ating presidente sa gobyerno ngayon. No? Pero isipin nyo naman yung mga pinagsasabi ni Lenny laban sa inyong ama, laban sa inyong asawa. Masisitmumura mo ba yan? Kung ano-anong kawalangyaan, masasamang salita ang mga sinabi ng mga dilawan laban sa asawa mo, lalong-lalo na nung tumakbo sila ng Vice President. At itong tumakbo siya ng presidente, tapos ngayon, kakampihan mo ang mga dilawan na sinasabing, not even Lenny did that. Naku, nakakakilabot po. Wag naman po. Okay, thank you, Havoc Buster. Chris Parr, wala sa hulog itong si BBM kung yung mismong asawa niya na si Lisa ay hindi niya makontrol at mapagsabihan na wonder na hindi siya kayang kontrolin ng bansa. Kaya walang direksyon na ating bansa. Well, yan nga po yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, BBM is a weak leader. Tama po kayo, kung hindi man lang niya makontrol yung asawa niya, paano niya mapapatakbo ang isang bansa? Arthur Fernandez, hi attorney, finally naka-join din ako sa live mo. Yes Arthur, attorney, ask ko lang why tahimik si FPGMA ngayong even a single defense in favor to Inday Sara, nakapagtataka lang. Well, alam nyo naman, nagsimula ang lahat ng gulo kasi kinampihan ni Inday Sara si PGMA, no? Noong tinanggal siya as senior deputy speaker, no? At nagsabi si Inday Sara ng salitang tambaluslos, no? So, ewan ko lang po kung ba't siya tahimik, okay? Leila Roque, halata naman kay BBM na ayaw niya maging next president si Sara kaya ganyang treat niya sa mga Duterte. Di niya magawang tanggalin si VP sa DepEd kasi nagagamit pa niya si VP kahit papano. Well, sulong at matatag na Pilipinas. Good evening, Attorney Harry. Remember the surveys before filing noong 2021? Puro number 1 po si VP Sara noon. Tapos sasabihin niya sila ang reason bakit nanalo si VP. Gigil kami sa bruhang Lisatana. Alam po ng tao yun talaga na nagbigay si VP Sara dahilan kung bakit presidente ngayon si PBBM. Hindi naman po pwede baguhin ng kasaysayan. Mylene Roscain Ramos, talagang ginamit lang ng mga Marcos si VP Sara. Buisit talaga yan si Liza. Baka tanggalin nila si VP sa DepEd kung gagawin nila yan. Please, VP Sara, huwag kang mag-alala. Marami kami susuporta sa iyo. Nakakataas balahibo naman po ang inyong pagsuporta sa ating VP. Eunice Esinio, partida, tumawa pa lang si Inday sa rally. Paano na lang pag i-head on sila? Waiting ka, Inday, yung savage era niya. Kayo naman, gusto nyo ng sabulutan, ha? Okay, Emilda Marimla, ang lakas ng tama ni Lam. Who are you? Ikaw lang ba ang may karapatang tumawa? Excuse me po. Ano naman si Emilda. Okay, nanggagaliite. Si Vanji, she should be reminded that PBBM won because of VP Sara, ginamit nila si VP. Ang ibang tawag sa mangga ay manggagamit. Di ba? William Saunders, ang nakakalungkot lang, siya most likely mag-inaugurate ng big infra projects na sinimulan ni PRRD. Ito nga po ang balita ko sa DPWH, wala na silang big item projects kasi yung budget ng DPWH, pinimigay sa mga kongresista. So wala talaga silang big projects, so to speak. Of course, yung plano na bridge to Bataan from Cavite, yan ay sinimulan ng administrasyon ni Duterte. Pero marami na mga big item projects na hindi na matutuloy, gaya nung Minda Rail, yung Subic-Clark Railway, no, na-cancel na po yan. No? So, yun nga po, dahil nga nakialam ang tambaluslos at ibinigay ang mga budget sa mga congressmen. Loreline Nicario Agustin, o nga po, bakit tahimik si GMA? Gaya ni BBM tahimik. Magkakampi siguro. Well, ako naman po, matagal ko nang sinubaybayan si GMA. Pag tahimik po yan, huwag kayong magpakampante. Hindi po yan papayag na inapi siya na wala siyang gagawin. Tandaan niyo po yan. PJM, Attorney Roque, tanong, bakit until now, bakit andyan pa si VP Sara sa cabinet ni PBBM? Kasi po, nagtatrabaho lang siya. Mapupulaan niyo ba si VP Sara? Masasabi mo ba nakikipolitika siya? Hindi. Trabaho lang ng trabaho. Kahit anong bato sa kanya, hindi sumasagot. Diretso lang sa kanyang trabaho at lahat naman po nagsusurvey na papakita na napapansin siya ng taong bayan na magaling siya manilbihan. Dabawenya, bakit kasi Sen Aimee, pinush mo ang kapatid mo na alam mo naman palang may bisyo? I blame Aimee more than Sara. Alam niyo, nung minsan na sinabi ko yan kay Senator Aimee, sabi niya, guilty as charged. Ay, nako. Max Powers, ganyan po ba talaga balap ni Lisa sa personal attorney? Mukhang dry na dry. Hindi ko po siya masyado kakilala, sa totoo lang. Bagamat pareho kami nagpa-practice ng law, hindi po talaga kami nagkaroon ng any encounter. Ang only commonality namin
Yung isang naging chief of staff ko na ako'y presidential spokesperson, chief of staff din ni Presidente Bongbong nung siya'y senador. At ano kami, naging kumpare at kumadre kami dahil ninong kami dun sa kasal ng chief of staff namin pareho. Pero napansin ko na yon kasi yung kasal nasa Bali, maliit lang naman, hindi talaga nakikihalubilo si Lisa Araneta Marcos. So ako naman, ayaw mo makihalubilo, wag. Ellen na, ang statement ni BBM pabor kay VP Sara, pero yung First Lady na yan, laban naman kay VP ISD. Gulo ng mga mag-asawang yan, no? Well, tignan natin kung sino masusunod, pero tingin ko, alam niyo na ako ng masusunod, sino masusunod, at ano ang susunod na mangyayari. Becky Lynch, Sir, malapit na ba-gera? Napakaraming armas, ibinaba rito sa Palawan. Totoo po, naghahanda na po para sa gera ang mga Amerikano. Hindi, mga missiles na po ang kanilang dinadala sa atin, mga missile launcher. At talaga maghanda na tayo po ang magiging battle zone pag nagkagera sa panig ng Amerika at ng China. Elsie Roble, sabi ni Lisa, BBM protect VP Sara talaga. Talaga ba? Yun nga pala. Anong sinasabi niyan pero protektahan niya si Sara? Linapastanganan ng speaker at ng kamera si VP Sara, wala naman siyang ginawa. Di ba? Tinanggalan ng budget. Siya naman nag-propose ng budget na yan. Tinanggalan ng budget, wala siyang ginawa. Tapos ngayon sasabihin niya, super protective si BBM kay Sara. Hindi ata tama yan. Hindi po totoo yun. Dok Tata, nakakagigil nga si Madam FL. Never pa ako na-stress ng bongga. Dito pa lang sa mag-asawa nito. Grabe talaga. Cool. Kalma lang, Dok Tata. Okay, maraming salamat po. Napakadami natin mga komento sa napaka-init na pag-uusap natin. Pero alam niyo naman, no? Basta issue na nakaka-apekto sa pang-araw-araw ng buhay natin, kinakailangan pag-usapan. At kapag ang isang taong walang mandato ay nais na sirain ang isang tao na binigyan ng mandato ng taong bayan, dapat maabala ang lahat. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.